Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. At ang ating mga kapatiran na nakikinig sa ibang bansa na anong ang oras ninyo, binabati ko kayo. Kung umaga, magandang umaga. Kung hapon ay magandang hapon. At magandang gabi dito sa amin. Ang ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay patuloy na ating pinag-aaralan ng aklat ng Apokalipsis or the Book of the Revelations. Tayo ay nasa kabanatang 3 na ng aklat ng Revelations. Particularly chapter 3. At ang iglesia na ating pinag-aaral ngayon ay iglesia sa Sardis. At babasahin ko sa iyo sa Bible na Ingles. Ang binabasa ko ay the New King James Version, mga kapatid. Ang chapter 3 verse 1, and to the angel of the church in Sardis write, "These things says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard." Old past, sabi niya, "and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have a few names even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy." Then verse 5 said, "He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. And who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Ito po yung message ng Panginoon sa church sa Sardis. Ang buod ng ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa sinabi ng Panginoon. Nasabi niya sa iglesia sa Sardis, meron kang wika niyang pangalan na buhay, subalit ikaw ay patay. Yun ang sabi niya. You have a name that liveth, but you are dead. Yan ang pinakabuod ng ating pag-aaral sa iglesia nito. Ano bang kahulugan ng salitang meron kang pangalang buhay, subalit ikaw ay patay? Now, ang pangalang buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayong mga Kristiyano, nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, ayon ang ating pangalan. Ang kahulugan ng Christian ay Jesus man. Yon ang kahulugan niya. Sa makatwid, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na nasa atin ay isang buhay na pangalan. Kaya tayo buhay. Binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya sa pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagsisi sa ating mga pagkakasala, at ating nabuksan ang mata ng ating pananampalataya doon sa krus sa Kalbaryo, na siya ang naghirap doon ng isang kahirapang hindi natin kayang unawaan, sapagkat mahal niya tayo, bagamat kinamumuhihan niya tayo dahil tayo makasalanan. Kaya ang pag-ibig na yan at ang kanyang hatred sa sin ang siyang dahilan ng kanyang kahirapan upang tayo'y mabuhay. Kaya sabi niya, binigyan ko sila ng buhay
ako'y dumating upang bigyan ko kayo ng buhay, John chapter 10 verse 10, at isang buhay na sagana. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya, hindi siya mamamatay kundi magkakaroon ng buhay, everlasting life, buhay na walang hanggan. Subalit, ano itong sinasabi niya, meron kang pangalang buhay, referring the Lord Jesus Christ, referring to the Christian name, but you are dead, subalit ikaw ay patay. Now, alalahan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat diyan sa Epeso, kabanatang 2 ng Epeso, ang tungkol sa ating buhay bago natin nakilala si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano ba yon? Sa kabanatang 2 ng Epeso, talatang 1, sabi niya sa wikang Ingles, "And you He made alive who were dead in trespasses and sins." Sa mga katuwid, bago natin nakilala si Kristo, tayo ay patay sa ating kasalanan at pagsalangsang sa Diyos in our sins and trespasses. We were dead spiritually, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Now, mahalaga dito, we are dead in sins. Subalit sabi sa verse 4, "But God who is rich in mercy," subalit ang Diyos na mayaman sa biyaya, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na iniukol sa atin, kahit na nung tayo'y patay pa sa kasalanan at pagsalangsang, ay binuhay niya tayo kasama ni Kristo. Sa biyaya tayo ay nangaligtas. So we were dead before we know Christ. Subalit ang church na ito ay nagpapahayag siya na siya ay Kristiyano. Perhaps ang inisip niya, kagaya ng maraming tao ngayon, sapagkat siya ay isinilang ng mga magulang na Kristiyano, akala niya siya Kristiyano. Or perhaps yung mga ritual na iglesia ngayon na pagsilang niya sa kanyang kamusmusan ay binautisman siya. At ang bautismong yan ay nagsasabi na upon baptism yung batang yan ay maging Kristiyano. Or perhaps he is a member of a Christian church and attend Sunday meetings every time. In what way, mga kapatid, that he has a name that lives but he is dead? Yan ang maraming taong patay ngayon sa loob ng iglesia. They are physically alive but they are spiritually dead. Bakit? Sapagkat wala silang karanasan sa buhay na tunay nilang nakilala si Kristo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. And this is a warning to every professing church today. The church in Sardis, when you have a name that lives, but you are dead. It's a very solemn warning na naway ito'y maging isang malakas na sigaw ng aral ng Diyos sa mga maraming taong nasa loob ng iglesia but they are dead dahil wala pa silang karanasan kung paano nila nakilala si Kristo sa buhay nila. At hindi natin makilala si Kristo sa buhay natin hanggat hindi natin makilala ang katotohanan ng ating sarili. Ang ating buhay na makasalanan na walang nakita ang Diyos sa atin. Yaw nang ayaw tanggapin na maraming tao walang nakita ang Diyos sa ating kabutihan sa kanyang banal na paningin. There is nothing good that God sees in us. Kaya what is the verdict sa Romans chapter 3:23? All have sinned, lahat ay nagkasala. In the eyes of God, all have sinned and come short of the glory of God. Yan ang Panginoon.
at lahat tayo. Subalit maraming tao yun ang ayaw nilang tanggapin. Maaring sila'y may kasalanan, subalit meron silang konting kabutihan. They cannot accept that they are all wretched, totally wretched and miserable in life. But God says so, sinabi ng Diyos. Sapagkat ang iniiling ng Diyos sa atin ay kabanalan, at ang antas na kabanalan na iniiling niya sa atin ay mataas na hindi natin kayang maabot sa ating sariling pagsisikap at sa kalakasan at kapangyarihan ng ating makalamang pagkatao. The standard of holiness that God demands to us is so high that we cannot attain to that height. Ang kailangan lang natin sabihin sa Diyos, Panginoon, let us be sincere. Ako po ay nagkasala. Ako'y makasalanan. Tunay nga na sa aking pag-iisip, sa aking pagsasalita, at sa mga bagay na aking ginagawa, ako'y nagkasala at nagkakasala. Kaya po ako ay lumalapit sa inyo sa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesus. At salamat sa kanyang kahirapan, sa kanyang kamatayan para sa akin, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay dito sa lupa na ikaliligtas ng tao. At yan ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Acts chapter 4, verse 12. There is no other name given under heaven among men, whereby we must be saved. So sabi niya sa Sardis, meron kang pangalan na buhay. Yun ang mahirap. Akala niya buhay siya. Akala niya Kristiyano siya. Just because he was born of Christian parents. Just because he was baptized in their church. Just because he became a member of a church, Christian church. Wala na siyang problema. Akala niya wala na siyang problema. But that will not make him a Christian. In John chapter 1, verse 12 and 13. Tatapwat, sabi niya, lahat ng tumanggap sa ating Panginoon ay binigyan niyang karapatang matawag na anak ng Diyos. Nasabi niya, hindi isinilang sa kapangyarihan ng tao. Hindi siya nilang sa relihiyon o kapangyarihan ng mga leaders ng relihiyon. But he was born from God. Gusto sabihin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay binago niya. Una, pinatawad niya sa kanyang kasalanan nang lumapit tayo sa kanya. At hindi din tayo pinatawad, kundi binigyan tayong karapatang matawag na anak ng Diyos. At binigyan tayong katiyakan sa langit, buhay na walang hanggan. At kahuli-hulihan, binigyan tayong bagong buhay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu tayo ngayon, ay nabubuhay alinsunod sa kanyang kagustuhan. Kaya mga kapatid, the Christian life is a miracle. That is what is meant by a name that lives. But he is still dead in sins and trespasses. Kaya mahalaga mga kapatid, na maging aware tayo sa bagay na yan. The gospel or the good news of salvation was preached from heaven sa pamamagitan ng mga alipin ng Diyos, sa pamamagitan nating mga Kristiyanong tunay na tumanggap sa Kanya. We were empowered by God to preach the good news of salvation so that itong mga taong ito ay mabuksan ang kanilang pag-iisip sa kalagayan nila. So sabi ng Revelations chapter 3 ngayon, sabi niya, tingnan ninyo, sabi dito, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. So verse 2, be watchful, and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Magsisi ka. Pagbulayan mo ang sarili. Sapagkat ang gawa mo ay hindi nakita kong ganap sa paningin ko. Ang gusto niya sabihin, we cannot really work good works.
in our own strength. We cannot please God in our own way. Hindi natin pwedeng dakilain ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating pamamaraan, kundi sa pamamaraan din ng Diyos. Kaya magsisi ka at tignan mo mabuti ang mga bagay ang mga bagay na sinasabi ng Diyos, sapagkat hindi ganap ang iyong gawain sa harap ng Diyos. Akala niya is religious, akala niya nagbibigay siya perhaps sa church, or doing everything, thinking that he will be saved by his good works. But our good works are only filthy rags before the presence of God. Parang basang lang marumi sa Kanya. Yun ang sinasabi niya. We cannot boast of our good works. Because when our good works are being judged before the bar of God's judgment, yung good works na yan, ano yung verdict? All have sinned and come short of the glory of God. So, sabi niya, remember therefore how you have received and heard. Yon. Ulitin mo. Narinig mo yung gospel. Perhaps sinabi mo, tatanggapin mo. Kasi nowadays, yung gospel is being capsulized. It is sugar-coat sa panahon natin. Na yung mga aral ay after lamang sa numbers, gusto nila dumami sila sa church, and so sometimes they circumvent the gospel. They preach a very adulterated gospel. Para bang gusto mo tumanggap kay Kristo, opo, tanggapin mo ngayon at ligtas ka na. It is a superficial and watered down, adulterated gospel. Hindi nila alam that the salvation of a person is in the hand of God. And what is important is to preach to him the word and the Lord Jesus Christ alone. And pray for that man that he will come to a saving knowledge of Christ. So sabi niya, remember how you have received and heard. Maaaring narinig mo yung gospel, pero narinig mo sa kanang ear mo at lumabas din sa kaliwa. Walang effect sa iyo. Hindi tumagos sa inyong kalooban, hindi sinugat ang iyong puso upang makilala mo yung tulay mong pangangailangan sa ating Panginoon. Easy believism ngayon sa panahon natin. Kaagad naniniwala. Kaya tignan mo ngayon ang mga tao within the church. Are you a Christian? Tatawanin ka niya. Sabi nila, I'm a Christian. But how did you become a Christian? Ano sasabihin na nila, which is not really true according to the Word of God. Remember how you have received and heard, and hold fast, sabi niya. And repent. Yon. Kasi kung hindi mo tunay na tinanggap si Kristo, hindi mo rin alam ang kanyang pagbabalik dito. Tayo mga Kristiyano, we do not know the exact days and times din ang kanyang pagbabalik, but we know that He will come. And we are not unaware when He will come. Dahil tayo ay pinapatnubayan ng kanyang salita, tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, alam natin ang mga tanda ng kanyang pagdating. And we are sure of His coming more than the rising of the sun tomorrow. Yun ang mahalaga. Subalit yung hindi mananampalataya, hindi man niya masyadong, hindi niya alam yon, hindi niya alam niya na kuminsan, meron siyang knowledge, darating ang Panginoon. But how true is he aware of His coming? Hindi niya alam. Dahil ang Holy Spirit ay wala sa kanya. So sabi niya, therefore if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. However, sabi niya, ganun pa man sa loob ng iglesyang yan,
Napansin na, kung natatandaan ninyo, sinabi ko sa 7 churches of Asia, maaring meron silang pagkukulang, but within the church, merong isa, dalawa, tatlo o apat na tunay na mananampalataya sa loob ng iglesia yan. So, as long as sa isang local church ay merong taong ilan na mananampalataya at tunay na mananampalataya, it is still a church at ang iglesia ay magkakaroon ng pag-asa. Bagamat ang iglesia ay swail sa Diyos, bagamat they are not obeying God, but as long as there are few people within the church that obey God at sila'y maninindigan sa katotohanan, may pag-asa ang iglesia yon. Tandaan ninyo. Sapagkat ang mga ilang tao sa loob ng iglesia na seryoso sa kanilang tungkulin sa Diyos, seryoso sa salita ng Diyos, handa silang maghirap, handang harapan ang pag-uusig dahil sa katotohanan. As long as there are people like that within the church ay may pag-asa. Where 2 or 3 are gathered together in my name, Matthew 18, there am I in the midst of them. Kaya tingnan ninyo, no? You have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Sa mga katuwid, merong ilan sa Sardis. Gaano man ka-worldly ang church na ito, gaano man ka-disobedient ang church na ito, gaano man kawalang pag-iisip ang church na ito, however ignorant is this church in the Word of God, but there are few nandoon sa church na yan who will stand for the truth, and that is hope. There is hope for the church. You have a name even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. They shall walk with me in white. Bakit? Sapagkat sabi niya, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name upon the book of life, but I will confess the name before my Father who is in heaven. Sino yung mga taong tunay na mananampalatayang yan? Yung naglalakad na nakabihis ng puti, na binigyan ng Panginoon ng puting garments. So, in the book of Isaiah, chapter 61 ng Isaiah, babasahin ko sa inyo sandali ito, mga kapatid, dahil ito'y mahalagang verse na may relation sa ating pag-aaral ngayon. In Isaiah chapter 61, tingnan ninyo, no? Sabi dito, sabi niya, in Isaiah chapter 61, verse 10, at babasahin ko na ito sa Tagalog, lagi ako sa Tagalog Bible ko. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kaniyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagayak ng kanyang mga hiyas. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Tayong mga tumanggap kay Kristo, bagamat tayo makasalanan, ay binihisan niya tayo ng isang puting damit upang hindi makita ang karumahan ng ating dating damit. Yon ang laman. At ang bihis na puting yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo nakikita ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo ligtas. Kaya tayo walang hatol, sapagkat sabi ng Roma, Kabanatang 8, Talatang 1, wala nang ang hatol sa mga nakipaggaysa kay Kristo Jesus. Sa English, there is therefore now no more judgment to those who are in Christ Jesus. And if I will translate that in our own language, ang sinasabi niya, wala nang ang hatol sa mga taong nasa loob ni Kristo. Dahil hindi tayo nakikita ng Diyos, hindi nakikita ang ating karumahan, kundi nang tanggapin natin si Kristo ay tayo binihisan niya ng puti. Sa makatwid ang kanyang buhay ay nasa atin. And as we obey Him daily, yung kanyang buhay nakikita unti-unti sa atin. Gaano man tayo kahina,
na ating sariling kalakasan. And so sabi niya, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, that I will confess his name before my Father who is in heaven. Lahat tayong tumanggap kay Kristo, ang ating pangalan ay nakasulat sa Lamb's Book of Life. Apokalipsis Kabanatang 20, madadatnan natin yan. At sa talatang 15 sabi niya, lahat ng kanilang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay sila'y bubulid sa dagat-dagatang apoy, and that is hell. Whoever his name is not written in the book of life shall be cast into the lake of fire. Subalit salamat sa Diyos na nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon natin. Our names were written, and the Lord will never block out those names because we are in Christ Jesus. So napakaganda. Sino mang sabi niyang may pakinig ay makinig. But he means all the messages of the Lord in the seven churches, with the seven churches of Asia. They are all punctuated with the word. Sino man ang may tenga ay makinig. Ang kaulugan niyan, mahalaga ang sinasabi niya, mga kapatid. So kung ako man ay nakikipag-usap kanino man, na hanggang ngayon ay wala pang katiyakan sa kanyang kaligtasan, ang ating Panginoon ay naghihintay na sabi niya, lumapit kayo sa akin, lahat ng naghihirap, nabibigat ang lubha, ay bibigyan kayo ng kapahingan sa buhay. Those who are burdened with sin, naghihintay siya kung lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo pinipilit, na in-invite tayo na lumapit sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapayapaan, tunay na kagalakan at katiyakan sa buhay na walang hanggan dahil ang ating kasalanan, gaano man karami, ay hindi niya hugasan sa makapangyarihan niyang dugo. So, tayo mga kapatid ay manalangin. Dakila naming Ama, salamat po sa aming Panginoong Jesus, na nawa po kami mabuksan. Kung sino man na hindi pa nabuksan ang kanyang mata sa Kanya. Kagaya po ng Iglesia Sardis, na akala niya siya ay Kristiyano, subalit siya'y patay pa sa kasalanan. Ganon din po kami na sana'y sa pamamagitan ng Banal Espiritu ay hamunan kami na siyasatin namin ang aming buhay sa inyong harapan at pasiyasat namin ang buhay namin sa iyo. Nang sa ganon ay aming makita ang katotohanan ng aming sarili. At kung hindi pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon, ay naway tanggapin nila sa pananampalataya. At maging kaming mga anak mo, ay tulungan mo kaming siyasatin ang aming buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu araw-araw, upang sa ganon, anuman ang pagkakasalang naging hadlang sa aming testimony para sa inyo, ay dala namin sa iyo. Nang sa ganon ay araw-araw kami malinis sa aming pamumuhay. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, next Sunday, Lord willing, mga kapatid, ang ating susunod na pag-aaralan yung the church at Philadelphia, ang iglesia sa Philadelphia. So, pagpalain tayo ng Panginoon until next Sunday, Lord willing.